Ano ang nakikita mo sa image na ito? Sa ordinaryong tao, marahil ang nakikita mo lamang ay sky, lupa at buhangin. Pero para sa may matalas na mata, mapapansin nila ang footprint ng isang hayop. At para naman sa isang desert tracker, ang nakikita niya ay footprint ng isang adult camel na dumaan dito 6 days ago at may nakasakay na tao dito. May mga tinatawag na Bedouins Desert Tracker. Bukod sa hayop, kaya nila maghanap ng tao sa disyerto. Ang iba sa kanila ay nakakapagligtas pa ng buhay. Nahanap nila yung mga taong naligaw sa disyerto. Gamit lamang ang footprints ng mga ito, kaya nilang masabi kung gaano katangkad ang tao, kung lalaki ba ito o babae, at kung gaano na ito katagal noong huling dumaan dito. We find out the height of someone by the distance between his footprints. Bukod dyan, napakarami pa ng detalyeng nakukuha nila sa pamamagitan lamang ng footprints. Different animals, what does this tell you about how many days, how much you can see, how much time? This footstep is of a donkey, and I can tell he was hooked to a cart. We can also know that he didn't go freely, but was directed. At yan mismo ang iniiwan ng bawat tao sa social media. Lahat tayo ay nag-iiwan ng digital footprints. Most requested. What's up peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Nitong June, may ginawa akong video kung saan hinamon ko ang isang cyberbully na gumagamit ng isang locked account. Matapos niyang bastusin ang mga followers ng page ko, nag-PM ako sa kanya. Ang sabi ko, bigyan niya lang ako ng 365 days at hahanapin ko ang exact location niya. I will look for you. I will find you. I even gave him an offer. Sabi ko, bibigyan ko pa siya ng 5,000 pesos pag nahanap ko siya. And if I failed, 20,000 pesos. Pero dahil careless itong cyberbully na ito, it only took me less than a month para makuha ko ang address niya at ma-expose ko ang buong pagkatao niya. Feel free to check my video about it kung hindi nyo pa napapanood. Then after kong ilabas ang content ko tungkol dito, halos hindi na nababakante ang inbox ko sa dami na nagtatanong at nagpapatulong sa akin na hanapin ko ang isang tao online. May mga nagpapatulong na i-trace ko daw yung mga nambubuli sa kanila, hanapin ko daw yung ng scam sa kanila, may nagpapatulong pa nga sa akin na hantingin ko daw yung kabit ng tatay niya. Of course, hindi ko kayo pwedeng pagbigyan lahat. Alalahanin nyo na 365 days ng buhay ko ang ilalaan ko sanang oras sa cyberbully na ito. It just happened na binigyan niya ako ng sapat na dahilan para seryosohin kong paghahanap sa kanya. At nagkataon din lang na maraming pagkakamali itong bully na ito, kaya naging madali para sa akin ang hanapin ko ang location niya. Pero paano kung maingat ang isang tao? Mas matatagalan akong hanapin siya for sure. Kaya kung pagbibigyan ko kayo, ano na lang ang matitira sa buhay ko? So I decided na bigyan ko na lang kayo ng tips and ideas kung paano nyo ito matututunan. At nasa sa inyo na kung paano nyo ito gagamitin. Pero ang tanong, is it worth it ba na pag-aralan ito? Are you willing to spend a piece of your life para hanapin ang isang tao? At kung sakaling mahanap mo, ano naman ang gagawin mo sa kanya? More than 10 years ago, may inilabas na ads ang Febelfin. Nag-set up sila ng tent kung saan may mga random people na pumupunta para magpahula kay Dave. Noong una, pagkamanghalang ang naramdaman nila kasi tila ba binabasa ni Dave ang pagkatao nila. Ik zie een school tegen Antwerpen. En? Insecten. Dan brief? Twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Pero habang tumatagal, nagiging mas personal na ang nire-reveal ni Dave tungkol sa kanila. Oui, oui, bien. Zijn vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is bij je spierscheur? At bandang huli, pati mga personal info nila na may kinalaman sa kanilang finance ay naungkat na rin ni Dave. 9, 7... Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand, €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5... voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Ja, juist. Ja, dat is juist. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten?
Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Then at the end of these ads, nireveal niya ang sikreto. Oh my god. Oh man. Dat is, ik weet niet hoe eng. Hindi aware ang mga nagpahula dito na ang lahat ng information na sinabi ni Dave ay sa kanila rin lang mismo nanggaling. Kasi, the more you use social media, the more digital footprints you leave behind. Pag mas maraming digital footprints ang iniwan mo, mas madaling ungkatin ang buhay mo. Kaya ang una kong chinek doon sa cyberbully na hinant ko ay kung gaano na niya katagal ginagamit ang kanyang account. Since matagal na niya itong ginagamit, naniniwala akong marami na ang naiwan niyang digital footprints. Confident na akong hindi aabutin ng 1 taon at mahanap ko siya. Pero I want to be clear about this. Nami-misinterpret kasi ng karamihan ng ginawa ko. Hindi ako hacker at walang hacking na naganap sa paghahanap ko sa cyberbully na ito. This is called Open Source Intelligence o OSINT. Open source intelligence, OSINT, is defined as intelligence produced by collecting, evaluating, and analyzing publicly available information with the purpose of answering a specific intelligence question. It doesn't matter kung troll account ang gamit mo, naka-VPN ka, o nakiki-internet ka lang. In fact, nagawa ko na ito before pa mauso ang internet. Nahanap ko ang address ng isang stranger na kausap ko sa phone without her noticing na kusa niyang ibinibigay sa akin lahat ng kailangan kong information para makuha ko ang kanyang address without me directly asking her address. Kasi pag walang naiwan na digital footprints, this will be more like mind games or outsmarting. Remember, may in-offer akong 5 to 20,000 sa cyberbully na ito. Maraming natatangahan sa kanya dahil hindi niya tinanggap ang offer ko. Pero actually, kung tinanggap niya yon, secured na akong hindi niya makukuha yung pera nang hindi ko nalalaman ang location niya. Paano? Ako kasi ang masusunod kung paano niya matatanggap ang pera. At wala siyang makukuha kung hindi siya susunod sa gusto ko. Pero disclaimer lang muna, hindi ako expert sa OSINT. Self-study lang ako dito at sobrang basic lang ng mga alam ko compare sa marurunong talaga neto. However, I decided na bigyan ko na lang kayo ng introduction dito at konting tips pero hindi ko i-share sa inyo yung mga methods ko. Kasi hindi ko alam kung saan nyo ito gagamitin pag natutunan nyo ito. Pag natuto ba kayo neto, makakabuti nga ba ito o makakasama? Ano nga ba mangyayari sa netizens pag dumami ang natuto neto? Magiging mas maingat ba tayo sa mga ikikilos natin online? Iiwas na nga ba tayong makipag-away kasi may takot na tayong matrace? O dadami lang lalo ang mga bullies at scammers na aabusuhin nito at gagamitin ito sa kasamaan? Isa sa mabubuting example na bunga ng pag-aaral nito ay si Pierogi ng Scammer Payback. Combination ng knowledge niya sa OSINT and ethical hacking, tinetrace niya with the help of his team ang mga scammers at tine-expose nila ang style ng mga ito, itsura nila at location nila para aware ang mga tao at malesen ang chance na may mabiktima pa sila. In some cases, nasya-shutdown pa nila ang system ng mga scammers na ito. We've got access to their system permanently. We're deleting their files forever. And we've got their location down to the exact coordinates. Get ready, it's time. I'm gonna show you the faces behind the scams. On the dark side naman, meron ding gaya ni Hibiki Sato, isang obsessed na fan kung saan trinak niya ang exact location ng isang Japanese pop idol na si Ena Matsuka gamit lamang ang selfie photo neto. At sa kasamaang palad, sinaktan at minolestya niya ang babaeng ito nung napuntahan niya ang tinutuluyan netong apartment. At dahil sa dark side na yan, kaya hindi ko pwedeng ituro sa inyo lahat ng alam ko. I can now safely say sa sarili ko na ako ang nagturo kung paano nyo sisimulang pag-aralan ito, pero hindi ako ang nagturo sa inyo kung paano gawin ito. Now that you know kung ano ang tawag dito, napakadali nyo na itong masasearch at sangkatutak na tutorials na ang makikita nyo tungkol dito. Sa next episode nitong series na ito, mag-share ako ng mga tips at example kung paano i-apply ito. At kung kakaririn nyo ang pag-aaral neto, in the next few months or years, hindi na ako magtataka na ang iba sa inyo ay may kakayahan ng mag-trace ng location ng isang tao online. Yes, you heard it right. Months or years. Sorry to disappoint you pero hindi nyo ito matututunan overnight. Tulad din lang ito ng pag-aaral ng martial arts. The more you train, the better you become. Kaya uulitin ko ang tanong, is it worth it na pag-aralan? Are you willing to spend a piece of your life para hanapin ang isang tao? At kung sakaling mahanap mo, ano naman ang gagawin mo sa kanya? Adios!
Muli, maraming salamat sa aking mga sponsors at syempre maraming salamat din sa mga star senders pati na rin sa mga gumagamit ng aking affiliate link. Maraming salamat sa inyo.